Hindi nakakatulog si Miguel kahit na pagod na siya. Hindi dahil sa ingay o init, kundi dahil isang bagay ang nawawala. Nasaan na ang pulang kulambo ko? Hindi siya mapakali at isang gabi na naman ang lilipas ng walang tulog kapag hindi niya nahanap ang espesyal na kulambo. Isang lihim ang matutuklasan natin ngayong gabi sa Mga Kwentong Pambata. Si Miguel, 7 taong gulang, ay isang masayahin at palakaibigan na bata. Pero sa kanilang barangay, napapansin ng lahat ang kakaibang ugali niya. Laging dala-dala ang kanyang pulang kulambo kahit saan siya magpunta. Isinasabit niya ito sa kanyang bag tuwing papasok sa eskwela, dinadala sa tindahan, at sinasama pa nga niya sa mga laro ng kanyang mga kaibigan. Hindi ka ba nahihiya? Tanong ni Nika isang araw nang makita niyang hawak-hawak ni Miguel ang kulambo sa palengke. Para ka namang baby! Hindi ako makatulog nang wala ito. Simpleng sagot ni Miguel. Sabay kinikiskis ang tela sa kanyang paa. Pero walang ibang nakaintindi sa nararamdaman ni Miguel. Bakit ba napakahalaga ng pulang kulambo sa kanya? Isang gabi, habang naglalaro sila sa bahay nila Nika, napansin ng mga kaibigan ni Miguel na hindi siya mapakali. Parang may hinahanap siya. Tumayo si Miguel at nagmamadaling nagpaalam na uuwi na siya. Bakit bigla kang uuwi, Miguel? Tanong ni Junjun, nagtataka. Naiwan ko ang kulambo ko sa bahay. Mabilis na tugon ni Miguel. Hindi ako makakatulog nang wala yon. Teka, seryoso? Tanong ni Nika, tila hindi makapaniwala. Hindi ka makakatulog nang wala lang yan? Kulambo lang yan, Miguel. Ngunit si Miguel ay tahimik lang na umalis, nag-aalala. Mabilis siyang umuwi, pilit hinahanap ang kanyang pulang kulambo sa buong bahay. Habang binabaliktad ni Miguel ang mga unan at kumot, hindi pa rin niya makita ang kanyang kulambo. Nagsimula na siyang kabahan. Nasaan na ba ang kulambo ko, Nay? Tanong niya kay Aling Sabel, ang kanyang ina. Alam na alam ng kanyang nanay kung gaano kaimportante ang kulambong iyon kay Miguel. Miguel, bakit ba sobrang mahalaga sa'yo ang kulambong yan? Tanong ni Aling Sabel. Pwede ka namang gumamit ng ibang kumot, di ba? Nay, hindi mo naiintindihan. Sagot ni Miguel habang tila maluha-luha. Hindi ako makakatulog nang walang kulambo. Kinikiskis ko yan sa paa ko tuwing gabi at kapag malamig, binabalot ko yan sa katawan ko. Kaya lang ako komportable. Ang pulang kulambo, na minsang regalo ng kanyang lolo, ay tila nagbibigay sa kanya ng isang di maipaliwanag na pakiramdam ng kapanatagan. Parang yakap ng kanyang lolo kahit wala na ito. Lumipas ang gabi at hindi nahanap ni Miguel ang kulambo. Dumating na ang oras ng tulog pero hindi siya mapakali sa kama. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, ngunit wala, hindi siya komportable. Hindi niya magawang makatulog. Kinikiskis niya ang mga paa niya sa kumot, pero iba talaga kapag kulambo ang gamit. Hindi ko kaya, Nay. Sabi ni Miguel habang umiiyak. Hindi ako komportable. Hindi ako makatulog kapag wala ang kulambo ko. Sa puntong ito, napagtanto ni Aling Sabel kung gaano kahalaga kay Miguel ang pulang kulambong iyon.
Ito ang nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ng alaala sa kanyang lolo, at higit sa lahat, ng isang pakiramdam ng kapanatagan. Sa wakas, nakita ni Aling Sabel ang pulang kulambo ni Miguel na itago pala ito sa ilalim ng kanyang kama. Nang ibalik ito kay Miguel, agad niyang binuhol sa kanyang mga paa. Kiniskis ay saka binabalot sa katawan. Napawi agad ang kaba at sa loob ng ilang minuto, payapa na siyang nakatulog. Katulad ni Miguel, may mga bagay kay rin bang mahalaga sa iyong buhay at nagpapakomportable sa iyo? Ibahagi ang iyong kwento sa amin sa Kwentong Pambata. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na puno ng aral at pagmamahal. Ang simpleng kulambong pula ay hindi lang basta tela kay Miguel. Ito ang simbolo ng kanyang pagmamahal sa kanyang lolo, ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at ang nagpapanatag sa kanyang pagtulog. Ang kwentong ito ay paalala na ang maliliit na bagay ay maaaring magdala ng malaking ginhawa sa ating buhay.